Sa isip ni Yang Dengfeng, naisip mo ba? Paano kung ang martial artist na umutang ay hindi nagbayad? O kaya, pagkatapos umutang, namatay? Hindi ba't kasama ko ang aking pangalawang tiyo? Sa kanya na nagbabantay, sino ang mangangahas na umutang at hindi magbayad? At saka, ang mga martial artists na umuutang at namamatay, sa huli, iilan lamang sila. Karamihan sa mga tao ay hindi masyadong nagsasapalaran. Tiyak nakikita tayo. Kahit pa ganoon, sa buong mundo, napakaraming bangko, napakataas ng interes, kaya hindi basta-basta nangungutang ang mga martial artists. Gusto mong makipagkumpetensya sa kanila. Ang interes, kailangan mong ibaba. At kapag ibinaba, hindi nakikita. Hindi naman tiyak iyon. Hindi ko lang ibababa ang interes, kundi ibababa ko ito ng husto. Ang mga underground na pautangan. Isang araw, 3 bahagi ang interes. Ako, buwanan ng singil ko sa interes. Isang buwan, 1 bahagit 2 lamang ang kailangan. Tatanungin kita, sa ganitong interes, uutang ka ba? Uutang. Tiyak na uutang ako. Ang mga martial artists na nangungutang ay para kumita ng mas malaki. Isang buwan, 1 bahagit 2, para ka na rin kumuha ng libre. Ngunit ang problema, ang 1 bahagit 2 ay masyadong mababa. Paano ka kikita ng pera? Ang interes na 1 bahagit 2 na ito, ay paulit-ulit kong kinwenta gamit ang Taiyi Divine Calculation habang pauwi. Pagkatapos lamang ng maraming beses na pag-aanalisa saka ko nakuha ang kabuuan. Hindi lamang ito kikita, kundi kikita pa ito ng malaki. Ngunit, ang interes na ito ay talagang masyadong mababa. At saka, ang pagbubukas ng bangko ay nangangailangan ng malaking puhunan. Ang puhunan, ako na ang bahala. 1 buwan. Bibigyan kita ng 10,000 Martial Monarch coins. Sasama ka ba? Siyempre, sasama ako. Ang pag-aasikaso sa bangko, tayong 2 lang ay hindi sapat. Kailangan nating humanap ng ilang tutulong. Lumipat ang eksena sa isang silid. Si Chen Xing ay kasalukuyang sumusuka ng dugo. Lintik, mga walang kwentang iyon. Nagulat siya nang may makitang tao. Sino? Senior Brother Chen. Anong nangyari sa iyo? Bakit ka malubhang nasugatan? Sino ka? Bakit mo alam ang pangalan ko? Ako si Ji Wogo. Mula sa Divine Calculation Sect. Noon, nagkataong nakita ko si Senior Brother Chen. Lubos kong hinahangaan si Senior Brother. Sa isip ni Yeming, nakatagpo ng dating kakilala. Sa sobrang tuwa, muntik ko nang makalimutan ang aking kasalukuyang pagkatao. Chen Xing. Ano ba talaga ang nangyari? Hi. Mula nang umalis sina Sect Master Zhang at Junior Brother Yeming. Ang Crimson Sun Sect ay dumanas ng matinding pinsala. Maraming elders ang nasugatan o napatay ng mga elder ng Sword Lake. Ang mas nakakainis pa, dahil dati akong malapit kay Junior Brother Yeming. Yung si Sun Guang, nagutos sa mga tao na pahirapan ako sa lahat ng dako. Ang mga yaman na dapat ibigay sa akin ay hindi ibinigay. Bagkus, madalas pa akong binibigyan ng mga mapanganib na misyon. HMPH. Gusto nila akong pahirapan hanggang mamatay. Ngunit nabuhay pa rin ako ng maayos. Gusto nila akong kalabanin. Ano naman ngayon? Hindi ko pinagsisisihan na nakipagkaibigan ako sa tulad ni Junior Brother Yeming. Senior Brother, sa totoo lang, ang sitwasyon ko sa Divine Calculation Sect ay hindi rin mas maganda kaysa sa iyo. Tama, Chen Xing. Sa kasalukuyan, sakto, mayroon kaming isang paraan para kumita ng pera. Gusto mo bang sumali? Paraan para kumita, hindi kaya, may magandang misyon. Siyempre hindi, si Junior Brother G ay gustong magbukas ng isang bangko. Siya ang maglalabas ng puhunan. At saka, bibigyan pa tayo ng sweldo. Bawat buwan ay 10,000 Martial Monarch coins. Interesado ka ba? Nakakapagtaka naman. Ang ganitong kumikitang negosyo. Bakit hindi ka humanap ng ibang tao mula sa Divine Calculation Sect? Bagkus, ako pa ang hinanap mo. Noon, madalas kong marinig na si Senior Brother Chen Xing ay isang taong matuwid. Pinag-isipan ko, naramdaman kong ang pakikipagtulungan sa iyo ang pinakamakatarungan. Kung si Senior Brother ay ayaw talaga. Kung gayon, ituring mo na lang na hindi ko ito sinabi. Haha, paanong may pera na darating ay hindi ko kukunin? Hindi mahalaga kung totoo man ang sinasabi mo o hindi. Hanggang ngayon, iisa na lang ang buhay ko. Hindi na maaaring maging mas malala pa. Anong dahilan para hindi sumali?
Kung gustong magbukas ng bangko, 3 tao lamang ay hindi sapat. Senior Brother Chen, mayroon ka bang mairerekomenda? Sina Xing Yiping at Kui Jingang. Itong dalawang ito ay malapit sa akin. Silang dalawa, katulad ko rin. Pinahihirapan din ng sekta. Hay, pagdating sa pang-aapi, ang panig ni Elder Bao Biao ay mas malala pa. Hanggang ngayon, nakakulong siya sa piitan. Pinahihirapan ng mga tao ni Sun Guang. Hindi na makilala ang itsura. Narinig ito ni Yeming. Nagngalit ang mga ngipin. Sun Guang. Lumipat ang eksena sa isang piitan. Hay, 2 senior brothers. Ako si Ji Wogo. Disipulo ng Divine Calculation Sect. Gusto kong pumasok sa loob para makita ang isang dating kakilala. Sana'y pagbigyan ako ni senior brother. Hoy, batang ito. Hindi pwede. Hanggang ngayon, ang nagbabantay sa piitan ay lahat mga pinagkakatiwalaan ni Sect Master Sun. Walang utos mula sa kanya. Sino man ay hindi maaaring pumasok sa loob. Ang pera, maaari naming tanggapin. Ikaw, kung saan ka galing? Doon ka bumalik. O, kung gayon, lahat pala kayo ay mga aso ni Sun Guang. Ang lakas ng loob. Nasaan ang mga tao? Sa inyo lang, hindi ninyo ako mapipigilan. Iniwan ni Yeming ang isang marka ng espada sa dibdib ng 2 gwardya. Pareho silang bumagsak, walang malay. Sa loob ng piitan ngayon, ang mga elder ng Crimson Sun Sect ay nakakadena. Elder Bao, magsalita ka naman. Ang pananatay lang tahimik ng ganito, walang kasiyahan. Hindi kaya, nawalan ka na ng pag-asa. Sa huli, si Zhang Shento na sinuportahan mo ay matagal nang tumakas. Wala nang anino. Si Yeming na buong sikap mong hinubog, isa palang Haotian cult disciple. Talagang nakakatawa. Sun Guang, ikaw na asong taksil. HMPH, Crimson Sun Sect, ikaw na nagiging aso para sa kanya. Maaga o huli, darating din ang iyong karma. Ha ha ha, ang galing mong mang-insulto. Ang galing mong mang-insulto. Kung hindi mo ako mumurahin ng ilang beses, paano ako masisiyahan sa pagbugbog sa iyo? Ha, ikaw na matandang bulag ang mata. Nag-alaga ka pa ng isang nalalabing kasamaan ng Haotian cult. Ang pagbugbog ko sa iyo ay pagtatanggol sa katarungan. Ha ha ha. Sa sandaling ito, hinawakan ni Yeming ang kanyang kamay. Nagulat siya, natigilan. Isang tunog ng pagkabali ang narinig, na nagpasigaw sa kanya ng malakas. Hinawakan ni Yeming ang kanyang ulo at malakas na ibinagsak sa lupa. Ay ikaw, sino ka? Bakit ka nang ahas na saktan ako? Nasaan ang mga tao? Ang mga tao ko, bilisan nyo. Ang mga tao mo, ha? Hindi ba't narito sila? Huwag kang magmadali, malapit ka nang makasama sa kanila. Huwag, nakikiusap ako. Huwag mo akong patayin. Huwag, huwag. Tinapakan ni Yeming ang kanyang mukha pababa. Pagkatapos ay lumapit siya sa mga elder. Isang puting liwanag ng espada ang humiwa sa mga kid nang nakagapos sa kanila. Sino ka? Dumating ka para iligtas kami. Sino ang nagpadala sa iyo? Kung gusto mong malaman ang kinaroroonan ni Yeming para kunin ang gantimpala, masasabi ko lang sa iyo. Walang pag-asa. Kung talagang may ganyan kang iniisip, itong matandang buhay kong ito. Hindi mo na kailangang iligtas. Hindi kita ihahatid. 3 elders. Nasangkot kayo ng ganito dahil sa akin, ngunit iniisip nyo pa rin ako. Si Yeming ay tunay na nahihiya. Elder Bao, Elder Ma, Elder Gongsun. Hanggang ngayon, tinutugis ako ng imperyo. Ang pagkilala sa inyo ay magdudulot lamang ng kapahamakan sa inyo. Hindi ako makakapag-ulat ng kaligtasan. Paumanhin, Yeming, wala akong interes sa kanya. Tungkol naman sa pagligtas sa inyo, dahil kayo ay may pakinabang. Matagal ko nang narinig na ang 3 elders ay matuwid at mapagkakatiwalaan. Ngayon, mukhang totoo nga, 3 elders. Sa loob ng singsing na ito ay may kaunting panggastos sa paglalakbay at mga pills para sa pagpapagaling. Maaari ko kayong ilabas sa Crimson Sun Sect. Ngunit, kailangan ninyo akong tulungan na magbukas ng bangko. Ang mga detalye, tanungin ninyo si Chen Xing. Malalaman ninyo, maaari ko kayong bayaran. 1 buwan. 20,000 Martial Monarch Coins. Sa huli, aalis ba kayo sa Yan Prefecture o susunod sa akin para kumita ng pera? Kayo na ang pumili. Nagkatinginan ng 3 elders. Natigilan. Makalipas ang ilang sandali, tinipon na ni Yeming ang lahat sa isang silid. Lahat kayo ay narito na.
Tiyak na mayroon na kayong desisyon. Sa loob ng singsing na ito ay may 500.000 Martial Monarch coins. Ituring nyo na itong paunang bayad para sa kalahating taon. Para makapaghanda kayo ng maayos para sa inyong mga pamilya. Kasabay nito, kailangan nyo ring tulungan akong alamin ang estado ng mga underground na pautangan sa iba't ibang lugar. Kapag nakapili na ako ng lugar, lilipat na tayo. Hindi ka ba natatakot na tatakbuhan ka namin dala ang pera? Elder Bao, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Junior Brother G, mayroon siyang napakalakas na pangalawang tiyo. Kahit ang sect master ng aking Divine Calculation sect ay hindi niya kapantay. Malaki ang posibilidad na siya ay isang Martial Monarch. Tapos na. Ilang daang libong Martial Monarch coins lamang, hindi pa sapat para kumilos ang aking pangalawang tiyo. Kayong mga kagalang-galang, kung kukunin ninyo ang pera at tumakbo, hindi ako magtatanim ng sama ng loob. Ang paghawak sa maliit na halaga ng pera pansamantala, o ang kumita ng pera ng walang tigil, alin ang mas matalinong pagpili, sa tingin ko. Kayong mga kagalang-galang ay alam na sa inyong mga puso. Magaling, batang may pagpapasya, basta't totoo ang sinasabi mo, ang sumama sa iyo. Ano naman ngayon? Hindi ko alam kung bakit, sa kanya, nakikita ko ang anino ni Yeming. Marahil, ilusyon ko lang ito. Mga kagalang-galang, pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa Shang Country. Shangyun City. Noon pa man, naramdaman ko na, itong Shangyun City, mas masagana pa kaysa sa Qi City ng East Qi Country. Ang East Qi Country ay pinamamahalaan ng East Qi Marquis. Samantalang ang namamahala sa Shang Country ay si Shang King Dishong. Isa ay isang Marquisate Country. Isa ay isang kingdom. Siyempre, magkakaroon ng pagkakaiba sa buong Azure Dragon Empire. Hindi mabilang ang mga bansang nasasakupan. Ang mga Marquisate countries ay 19. Samantalang ang mga kingdoms ay 3 lamang. Maging sa populasyon o sa lawak ng lupain. Ang mga Marquisate countries ay hindi maikukumpara sa mga kingdoms. Lalo na sa antas ng kasaganaan. Magbigay ng isang halimbawa, sa sakop ng imperyo. Ang East Qi Country ay mayroon lamang isang East Qi Academy. Sa loob ng Shang Country, ay matatagpuan ang Zuan Tian Holy Land. Wala sila sa iisang antas. Ang Shangzuan Street sa harap ni Master ay ang pinakamasaganang kalye sa Shangyun City. Kahit ang halaga ng pinakamaliit na tindahan dito ay umaabot na sa daan-daang milyong Martial Ancestor coins. Ang mas malaki ng kaunti, umaabot pa sa daan-daan hanggang bilyong Martial Ancestor coins. Nakakagulat ang halaga. Kung gayon, yung wine tavern na pinuntahan ko noon, 10-10 bilyong Martial Ancestor coins. Ganoon ba? Bagamat ganyan kataas ang puhunan, dito, karamihan sa mga tindahan ay nababawi ang kanilang puhunan. Ito ang pinaka-nakakatakot na punto ng Shangzuan Street. Master, kailangan mong tandaan, kung saan mas maraming tao, mas maraming pera. Itong mga paraan ng pagkita ng pera, natutunan ko rin kay G. Tianpeng. Ha, kung gayon, hindi ba't ang pinakamagaling si G. Tianpeng ay ang pakikipagpustahan sa mga babae? Kung isasama pa ang pera mula sa Merit Steel, ang yaman ni Master ay matagal nang lumampas sa kanya. Itong mga prinsipyo ng pagkita ng pera, sinabi ng Heaven Rich ang Old Ancestor. Yung matandang iyon, kapag walang magawa at naiinip, mahilig magsalita mag-isa. Si Beiming, kahit ayaw makinig, napipilitang makinig. Ang pagkita ng pera ay isang malaking pag-aaral. Ang ganoong klaseng makapangyarihang nilalang, mahilig din palang kumita ng pera. Sa madaling salita, umupa muna ng isang tindahan. Hintay ang sapat ang puhunan. Saka magbukas ng bangko. Pagkatapos, nagbukas si Yeming ng isang maliit na tindahan sa isang lugar na maraming dumadaan. Ito ba'y bagong bukas na tindahan? Ang liit naman. Hindi kasing laki ng banyo namin. TSK. Ang ganitong uri ng tindahan na direktang isinusulat ang kamitan ng pera, sa pangalan, ngayon lang ako nakakita. Marahil ay hindi disenteng tao. Nagbukas ng ganito kaliit na tindahan, ang renta sa isang buwan, humihingi pa sa akin ng 1.2 milyong Martial Ancestor coins. Gusto bang kumain ng tao? Master, susunod. Balak mo bang magbenta ng talisman arrays para kumita ng pera? Siyempre, gamit ang aking kasalukuyang kaalaman sa array formation, basta't may materyales.
Ang paggawa ng isang disposable talisman array, isang pitik lang ng kamay. Tapos na. Iyon ay isang magandang bagay. Dagdagan lang ng kaunting yuan chi. Maaari nang i-activate ang array formation. Ang tinatawag na magandang bagay para pumatay ng tao at magnakaw. Isang kailangan dalhin sa mga paglalakbay. At saka, kinwento ko ng kaunti, ang tubo ng talisman array ay napakataas. Ang mga materyales ay maaaring direktang ipagpalit gamit ang merit points. Ang presyo ay katumbas din ng sa merkado. Makakaiwas sa maraming abala. Kung gayon, maraming tao sa mundo ang nakakaunawa ng array formation. Bakit sa kalyeng ito ay walang tindahan ng talisman array? Ang tanong na ito ay dati ring gamulo sa akin. Pagkatapos kong pag-isipang mabuti, saka ko lang naunawaan. Ang array formation, ang pagpasok dito ay hindi mahirap. Ngunit ang pagiging bihasa ay nangangailangan ng napakaraming oras. Kumpara sa pag-eensayo ng martial arts, ito ay pagod na walang kapalit. Kaya ang mga array formation masters, kung hindi sila matapang, sila ay mga matatanda na. Ang bilang nila ay hindi rin marami. Ito nga ang tinatawag na ang bihira ay mahalaga. Yung mga masters na bihasa sa array formation, lagi silang ginugulo ng malalaking puwersa. Tinatamasa nila ang masaganang suporta. Kaya naman, nagfo-focus sila sa pag-aaral ng array formation. Hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pera. Halos walang sino man ang gustong magbukas ng tindahan. At ang mga taong may kaunting kaalaman lamang sa array formation, pinakamarami. Makakagawa lamang sila ng disposable talisman array. At ito ay kapaki-pakinabang lamang laban sa mga martial disciples. Wala nang ibang magagawa, kaya naman walang tindahan ng talisman array. Kung gayon, ang tindahan ng talisman array. Hindi lamang napakalaki ng tubo. Wala pang kakumpetensya sa akin. Basta't mabuksan ko ito, tiyak na yayaman ako sa lugar na ito. Pagdating ng panahon, huwag nang sabihing ang merit points para sa reincarnation ng mga magulang. O ang mahahalagang materyales para sa pag-set up ng array para buksan ang malaking mundo. Para sa akin, lahat ay hindi magiging problema. Ha ha ha. Hindi alam ni Beiming kung ano ang sasabihin pa. Pera, binuksan ko na ang aking bulsa. Naghihintay sa inyo. Ha ha ha. Bukas na tindahan. Masagana. Bagamat ang plano ay perpekto, ngunit ito ay plano lamang. Ang malupit na katotohanan ay nagturo kay Yeming ng isang leksyon. 3 araw pagkatapos, ang tindahan ni Yeming ay walang pumapansin. 3 araw na, ni isang customer ay walang pumasok. Malungkot na tiningnan ni Yeming ang mga taong dumadaan. Beiming, may problema ba sa plano ko? Bakit kahit isang talisman array ay hindi mabenta? Ayon sa Loika, ang talisman array na ginawa ni Master ay talagang kailangan ng mga martial artists. Ang kalidad ay napakahusay din. Wala pang kompetisyon mula sa ibang tindahan. Hindi dapat ganito. Ngunit, si Beiming mismo ay hindi pa nakakapagbukas ng tindahan. Kaya wala akong karanasan. Ang pagbubukas ng tindahan ng iba, talagang hindi ko maintindihan ang dahilan. Hindi pwede. Kailangang mahanap ang dahilan. Ang pagbili ng materyales. Kasama pa ang renta sa tindahan, inilagay ko na ang lahat ng pera ko rito. Hinding-hindi maaaring mabaygo. Kapatid, sandali lang po. Itong si Kuya. Yamang nakarating ka na sa labas ng aking tindahan. Bakit hindi ka pumasok para tumingin? Ang munting tindahan ay may talisman array, killing array, breaking array, dissolving array, hardening array, disposable. Ako mismo ang gumawa. Anumang uri ay mayroon. Iba't ibang antas. Tiyak na isang magandang bagay para pumatay ng tao at magnakaw. Kailangan dalhin kapag lumalabas para mag-explore. Ano? Ikaw ang gumawa. Tingnan mo nga yang maputing mukha mo. Mukha ka bang marunong gumawa ng talisman array? Saka tingnan mo yang pangit na pangalan ng tindahan mo. Mukha bang pangalan ng tindahan iyan? Sa tingin ko, mas mabuti pang pumunta ka na lang sa Longyang Courtyard at maghain ng alak sa mga dalaga doon. Huwag ka nang mahirapang magbukas ng tindahan pa. Kaya pala, ito ang problema. Talagang isang salita ang gumising sa taong nasa panaginip. Sa wakas, natuklasan na ni Master na mas bagay siyang maging isang pretty boy. Pretty boy ka dyan. Ang daming itinuro sa iyo ng Heaven Rich ang old ancestor. Bakit araw-araw mong ginagawa ang mga kalokohan ng walang kwentang si Ji Tianpeng na iyon? Si Beiming ay walang emosyon. Hindi ko alam kung ano iyon. Hehe.
Ako rin nga ang nagpabeya noon. Kung isang tindahan ng talisman array, kung gayon. Dapat mas mukha itong luma. Tama, Beiming. Sumama ka sa akin pabalik sa tindahan. Maghanda tayo. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Yeming na may anyo ng isang matanda. Malaking tagumpay. Pati pangalan ng tindahan ay pinalitan na. Laoji Fu Shen Dian, tindahan ng talisman array ni Matandang Ji. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi na magkakamali. 3 araw pagkatapos noon, 6 na araw na, wala pa ring tao. Saan ba talaga nagkaproblema? Hindi rin alam ni Beiming. Ngunit, si Master ay laging nasa loob ng tindahan. Hindi rin iyan paraan. Kailangang lumabas. Ito na lang ang paraan. Sa sandaling ito, isang malakas na ingay ang narinig. Hehe, may mag-aaway na. Bilisan nyo, lahat. May palabas na mapapanood. Ha, pupunta rin ako. Kung sa harap pa ng tindahan may mag-aaway, mas lalong hindi na ito mabubuksan. Sa sandaling ito, pinalilibutan ng mga tao ang 2 martial artists. Sun Fei Tian, magaling ka. Nang ahas ka pang pumasok sa kwarto ng asawa ko sa hating gabi. Anong ibig sabihin niyan? Ngayon, hinding-hindi kita hahayaang mamatay ng maayos. Li Dun, umutot ka. Malinaw na pumasok ako sa kwarto ng hipag mo. Sino ba namang mag-aakala na ang asawa mo? Sa hating gabi, nabaliw at tumabi pang matulog sa hipag mo. Hindi kaya, kami ng hipag mo ay hindi pwedeng magsaya. Masyado ka namang pakialamero. Sabi ni Beiming, Master. Ang realm ng 2 ito ay parehong Grand Martial Master. Ang pagpapaalis sa kanila ay hindi magiging madali. Huwag magmadali. Sa loob ng lungsod, bawal makipag-away. Ang ingay kanina, marahil ay tinatakot lang nila ang isa't isa. Imposibleng mag-away talaga sila. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Magaling, magaling. Nahawakan mo na ang kama ng asawa ko. Tapos nangangahas ka pang magdahilan. Lintek, akala ko ba kambal ang hipag mo at ang asawa mo? Hindi ko sinasadya. At saka, wala naman akong ginawang kahit ano. Nakipag-usap lang ako sa kanya. Dahil lang dito, hinabol mo ako ng buong araw. Talagang sobra ka ng mang-api. Hating gabi, humipo sa kama, nakipag-usap, multo lang ang maniniwala sa iyo. Wala nang silbi ang maraming salita. Sun Fei Tian, kailangan kong hamanin ka sa isang buhay at kamatayang laban sa Loiday. Ngayon, kung hindi ikaw ang mamatay, ako ang mabubuhay. Buhay at kamatayang Loiday, yun lang. Akala mo ba matatakot ako sa iyo? Pinili pa talaga ang buhay at kamatayang Loiday. Hindi ko inaasahan. Mayroon pa palang tunay na away na mapapanood. Hihihi. Ang buhay at kamatayang Loiday ang nag-iisang lugar na maaaring paglabanan sa loob ng Shangyun City. Matagal nang walang taong naglalaban doon. Mamaya, pumusta tayo kung sino ang mananalo. Dumating na ang pagkakataon. 2 magiting na mandirigma. Huwag kayong magmadali. Pakinggan niyo muna ang isang salita mula sa akin. Mga kapatid, padaan ng kaunti. Padaan ng kaunti, itong si kapatid. Ang buong pangyayari, naintindihan ko na. Sa totoo lang, sa tingin ko, ang mali ay nasa iyo. Kapatid na Sun Fei Tian, ginagawa mo lamang ang dapat gawin ng isang lalaki. Ngunit, ang mga kamao ay walang mata. Sakaling si kapatid sa Loiday ay matalo, hindi ba't mamamatay kang hindi nakapikit? Hoy, hindi kaya, mayroon kang magandang paraan. Hihihi, kapatid, may hindi ka alam. Itong, Laoji Fu Shen Dian, sa tabi mo ay ako ang nagbukas. Itong 4th grade body protection talisman array, ako mismo ang gumawa. Maaari nitong iwasan ang 5 atake ng isang Grand Martial Master. Tinitiyak kong si kapatid ay makakakuha ng tagumpay. Ibinebenta ko lamang sa halagang 30,000 Martial Ancestor Coins. Ano sa tingin mo, kapatid? 30,000 Martial Ancestor Coins. Medyo mahal. Ngunit maaari nitong iligtas ang buhay. Kung si kapatid ay mamatay, hindi lamang mawawala ang buhay. Pati asawa ay magiging pag-aari na ng iba. Sige, kung mapapanatili ko ang aking asawa, 30,000 Martial Ancestor Coins. Maliit na bagay lang iyan. Hoy bata, nagbukas ka pa pala ng tindahan. Kahit pa isang negosyante, sa harap ng ganitong sitwasyon, hindi ba dapat manatiling neutral ang isang negosyante? May pera rin ako. Gumawa ka rin para sa akin ng isang talisman array. Kapatid, anong sinasabi mo? Sa totoo lang, ang nangyari kanina, nakita ko rin.
Malinaw na si kapatid ang walang kasalanan. Para masigurong mananalo si kapatid, inirerekomenda ko. Junior brother, ang 4th grade array breaking talisman array. Disposable. Sapat na para sa isang iglap ay masira ang isang protective array formation. Tinitiyak kong ang atake ni kapatid ay magiging kasing bagsik ng lobo at tigre. Makukuha ang tagumpay. Ang presyo ay hindi rin mahal. 35,000 martial ancestor coins lamang. Sige, bibilhin ko. Ikaw na tao, paano mo nagagawa ito? Nagbenta ka sa akin, tapos nagbenta ka pa rin sa kanya. Ako ay isang negosyante. Siyempre, nagbebenta ako kapalit ng pera. Wala namang mali doon. Hindi mahalaga kung ano ang namamagitan sa inyo, ang pera ay walang kasalanan. Ano? Ang kaunting perang ito, masakit na sa iyo gastusin. Tapos mangangahas ka pang makipaglaban sa akin sa buhay at kamatayang Lloyday. Bakit hindi ka nalang lumuhad at sumuko? Ikaw, kapatid, ito ay 5th grade protective talisman array. Kayang labanan ng 5 atake ng isang martial ancestor. At hindi masisira ng 4th grade array breaking talisman. Ang presyo ay mura, 30,000 martial ancestor coins lamang. Bibilhin ko. Nangangahas ka pang sabihing wala akong pera. Sino ang minamaliit mo? Kapatid, ito ay 5th grade array breaking talisman array. Kayang sirain ang 5th grade protective array formation. Bibilhin ko lang. Ako, gusto ko nito. Mayroon ka pa bang mas magandang talisman array? Ilabas mo lahat dito. Bibilhin ko. Sige, ako rin. Magandang talisman array. Basta ilabas mo dito. Hindi ako kulang sa pera. Hihihi. Basta't may pera kayong dalawa, ang mga paninda. Tiyak na sapat. Ito, sobrang lugi. Talagang, hindi espasyo. Hindi negosyante. Haha, sa wakas. Nakabenta na rin. Bagamat hindi gaanong karami. Mas mabuti na rin kaysa walang tao. Ngunit, ang ganitong magagandang bagay ay hindi madalas mangyari. Master, mas mabuting isipin mo pa rin kung paano ang gagawin sa hinaharap. Hay, tama ka. Paano man sabihin, imposibleng araw-araw ay may taong maglalaban sa buhay at kamatayang Lloyday. Hindi kaya, ang tindahan ng talisman array ay mapipilitang magsara na lang. Hay, sige na nga, bukas na ulit mag-isip. Kinaumagahan, hindi pa nagigising si Yeming. May kumakatok na sa pinto. Huwag ka nang kumatok, papunta na. Dahan-daang lumapit si Yeming para buksan ang pinto. Ang talisman array na lumitaw sa buhay at kamatayang Lloyday kahapon, galing ba sa tindahan mo? Bilisan mo, bilisan mo. Bigyan mo ako ng isang talisman array. Tingnan ko. Gusto ko ng 3rd grade protective talisman array. Bilisan mo. Ilabas mo na. Nagmamadali akong gumawa ng misyon. Natigilan si Yeming. Hindi maintindihan ang nangyayari. Mga kagalang-galang. Sandali lang. Kukunin ko agad ang paninda. Nasaan ang 4th grade talisman array? Ipakita mo sa akin. 4th grade talisman array. Gusto ko ng array breaking talisman array. 5th grade. Gamit ang bagay na ito para sirain ang protective array sa lugar ng misyon. Haha, kung mayroong 6th grade killing array, kahit 6th level demonic beast ay hindi ko kalaban. Dahan-dahan. Dahan-dahan magsalita. Dito sa akin, anumang talisman array ay mayroon. Huwag kayong magmadali. Hoy, gusto mo ng 6th grade talisman array? Anong uri? Lakasan mo ang pagsasalita. Ang pera sa mesa ay par-ami ng par-ami. Sandali lang. Naging isang tumpok na. Pagkatapos, nakatayo si Yeming. Nakatulala. Lahat, nabenta na. Hindi kaya, nananaginip ako. Hihihi. Sa killing array na ito, mas tataas ng ilang bahagi ang tsansa kong makapaghiganti. Itong si kapatid. Maaari mo bang sabihin sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Kayo, paano ninyo nalaman ang tungkol sa aking tindahan? Akala ko kung sino. Ikaw pala ang may-ari ng tindahan. Hindi kaya, ikaw mismo ay hindi alam ang nangyari kahapon. Anong nangyari? Sabihin mo nga, pakinggan ko. Kahapon, hindi ba't may 2 taong naglaban sa buhay at kamatayang Lloyday? Pumunta ako para manood. Akala ko, magiging isang mapanganib na laban. Hindi ko inaasahan, ang 2 iyon. Buong oras, gumagamit lamang ng disposable talisman arrays para mag-away. Hindi naman sa ayaw nilang lumaban ng direkta. Kundi, ang talisman array na ginamit nila ay masyadong malakas.
Ang 4th grade Protective Talisman Array, talagang kayang labanan ng 5 buong lakas na atake ng kalaban. Isang beses hindi marami, isang beses hindi kaunti. Ang 5th grade Killing, Breaking, ang lakas, talagang katulad ng isang atake ng martial ancestor. Magaling na tao, lumaki ako ng ganito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kahusay na kalidad ng Talisman Array. Nagtanong-tanong ako sa ibang tao. Saka ko lang nalaman, ang Talisman Array nila, lahat ay binili mula sa iyo. Kung gayon, ano ang resulta? Ang resulta, ang seryosong buhay at kamatayang Lloydai, naging isang array formation battle. Yung dalawang iyon, naglaban ng 3 oras. Walang nanalo o natalo. Malamang, masakit na rin sa kanila ang paghahagis ng array formation. Sa huli, pera rin iyon. Kaya napilitan silang makipagkamay at gumawa ng kapayapaan. Sabay na umuwi. Shopkeeper, ang dami ko nang sinabi sa iyo. Sa susunod na pagpunta ko para bumili, tandaan mong bigyan ako ng diskwento. Tiyak, tiyak. Bumalik si Yeming sa tindahan. Malakas na isinara ang pinto. Pagkatapos ay huminga ng malalim. Haha, kaya pala, ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang kalidad ng aking Talisman Array. Kailangan ding malaman ng iba ang tungkol sa aking Talisman Array. Basta't may kakalat ang balita, para mas maraming tao ang makaalam tungkol sa aking Talisman Array. Mula noon, kailangan ko pa bang matakot na hindi mabenta ang Talisman Array? Sa isang araw lang ngayon, kumita na ako ng 10 milyong martial ancestor coins. Malapit na akong yumaman ng husto. Ha. Nang gabing iyon, hindi natulog si Yeming. Bagkus ay ipinagpalit niya ang isang malaking halaga ng materyales mula sa Merit Steel. Ginamit niya ang oras ng isang gabi para gawing disposable talisman arrays ang lahat ng materyales. Siya ay nagpagod ng buong gabi. Ngunit pagkatapos mag-umaga, hindi siya nagmadaling magbukas ng tindahan. Bagkus, gumastos siya ng pera para umupa ng isang malaking bilang ng mga taong walang ginagawa. Pinapunta niya sila sa mga wine taverns, sag-alan, at iba pang matataong lugar. Ipinakalat nila ng malawakan ng tungkol sa laban sa Lloydai ni Li Dundee at Sun Fei Tian. At idiniin nila sa kanila ang lugar kung saan ginawa ang mga talisman arrays na ginamit. Itong si kapatid, narinig mo ba ang tungkol sa buhay at kamatayang Lloydai kamakailan? Hay, nanay ko po, yung talisman array na iyon, talagang napakalakas. Tama. Lahat ay binili sa tindahan ng Jilei Kai Fu Shen Dian, G Brings Wealth Talisman Array Shop. Gaya ng inaasahan ni Yeming. Pagkatapos kumalat ng malawakan ang balita, mas maraming tao ang pumunta sa kanyang tindahan para bumili ng talisman arrays. Sa isang iglap, naging napakasigla. Araw-araw, nauubos ang mga talisman arrays. Dahil napakaganda ng kalidad ng kanyang talisman arrays. Ang mga bumabalik na customer ay parami rin ng parami. At si Yeming ay hindi rin binaygo ang mga customer. Bawat gabi, desperado siyang gumagawa ng talisman arrays. Bagamat ang buhay ay medyo tuyo, ngunit sa pagtingin sa perang kinikita, naramdaman niyang sulit ang lahat. Sa loob lamang ng 2 maikling buwan, nakalikom na si Yeming ng sapat na 500 milyong martial ancestor coins na puhunan. At umupa siya ng isang pwesto sa tabi ng tindahan ng talisman array. Nagtayo siya ng bangko. Pagkatapos niyang ipaalam, ang grupo ni na Elder Bao Biao at Chen Xing ay lahat dumating sa Zuan Tian City, Fuang Vientiane. Ayon sa interes na itinakda niya para sa mga martial artists na nanghihiram ng pera. Dahil hindi pa gaanong kalaki ang puhunan, napagkasunduan ng lahat, sa unang yugto, ang bangko ay magpapahiram lamang sa maliliit na puwersa. Halimbawa, mga gang, maliliit na pamilya, mga escort agency, wine taverns, at iba pa. Ang mga puwersang ito, karaniwang umiiral ng mahigit 100 taon. Hindi madaling mawala at lumipat. At medyo pinapahalagahan din nila ang kredito. Ang pagpapahiram sa kanila ng pera ay napakasigurado rin. Pagkatapos, para maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari, nagpasya si Yeming na isama rin si Zuan Bing Beast sa bangko. Sa isang martial saint na nagbabantay sa bangko, wala talagang sino man ang magtatangka sa bangko. Tungkol naman sa sarili ni Yeming, nagpatuloy siya sa paggawa ng talisman arrays sa tindahan ng talisman array. Sa karanasang nakuha noon, salamat sa naipong reputasyon ng tindahan ng talisman array noon.
Ang negosyo ng bangko ni Yeming ay mas lalo pang gumanda. Bawat araw, malaking halaga ng pera ang pumapasok sa kaban. Kasabay ng pagdaloy ng oras, ang bangko, kumikita pa nga ng mas maraming beses kaysa sa tindahan ng Talisman Array. Alam din ni Yeming ng malinaw, ang tindahan ng Talisman Array ay nangangailangan ng malaking bahagi ng kanyang oras para gumawa ng Talisman Arrays. At siya, marami pa siyang mga alalahanin. Hindi maaaring laging maubos ang oras dito. Sa wakas, pagkatapos pumasok sa Shangyun City ng kalahating taon, nagpasya si Yeming na isara ang tindahan ng Talisman Array. Tiningnan ni Yeming ang kanyang maliit na tindahan ng Talisman Array sa huling pagkakataon. Kalahating taon na ito, ako mismo ang nagdala sa isang maliit na tindahan mula sa walang nakakaalam, hanggang sa naging masigla. Araw-araw, dito ako kumakain, dito ako natutulog. Ngayon, ako mismo ang magsasara nito. Bagamat alam kong mas maraming pera ang kinikita ng bangko, ngunit mahirap pa ring bitawan. Ngunit, ito na rin ang tanging paraan. Ang tindahan ng Talisman Array ay kukuha ng masyadong maraming oras ni Master. Si Master ay marami pang bagay na kailangang gawin. Hay, sige na nga, hanggang dito na lang. Tindahan ng Talisman Array ni Jilei Kai, maglakbay ng maayos. Merit Steal. Palitan mo ng 10 bilyong merit points. Gusto kong matagumpay na mag-reincarnate ang aking mga magulang. Lumipat ang eksena sa labas ng Shangyun City. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang nagmumula sa isang bundok. Ito, ang array formation location ng Merit Steal. Ang array na ito, kayang lampasan ang mga limitasyon ng mundo. Makipag-ugnayan sa maraming malalaking mundo at munting mundo. Talagang nakakatakot, Master. Itong mga fragment ng imprint na ito, ay ang natitira sa mundo ng mga tao pagkatapos mamatay. Karaniwan silang maaaring umiral ng 10 taon. Pagkatapos ng 10 taon, ang mga alaala ay maglalaho. Ang tao ay mas lalong walang pagkakataong mabuhay muli. Magsimula na, ayon sa utos ng Merit Steal. Dito, narito ang mga fragment ng imprint ng aking mga magulang. Basta't pagdugtungin ang mga fragment ng imprint ng aking mga magulang para mabuo ang kumpletong life imprint. Pagkatapos, iukit ito sa loob ng katawan ng isang hindi pa kumpletong fetus. Ang mga alaala ay maaaring muling isilang. Ang ganitong paraan, ang ordinaryong Divine Ming ay hinding-hindi magagawa. Hao Tian Cult, Hao Tian Supreme Emperor. Tiyak na hindi kasing simple ng inaakala. Sa loob ng mga fragment ng imprint, may isang maliit na bahagi, lahat ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na napakalapit. Nararamdaman ko sila, lumalampas sa espasyo. Tumatawid mula sa malayong lugar. Gustong lumapit sa akin. Hawakan ako, ngunit hindi nangangahas lumapit, dahil natatakot silang hilahin din ako papasok sa mundo ng mga patay. Kaya hindi sila nangangahas. Kahit hanggang ngayon, nagbago na ang aking panlabas na anyo. Ang mga buto, kalamnan, at istruktura ng katawan ay nagbago ng buo. Natagpuan pa rin nila ako. Isang maliit na fragment lamang ng imprint, isang natitirang alaala pagkatapos mamatay, ay umabot na sa ganitong antas. Maliban sa aking mga magulang, wala nang iba pa. Nanginginig na hinawakan ni Yeming ang mga kaluluwa ng dalawa sa kanyang mga kamay. Ama, ina, sa wakas, makikita ko na rin kayong dalawa. Agad ko kayong ipapa-reincarnate. Nagulat si Yeming. May napagtanto. Kanina, hindi sinasadyang gusto kong suriin ang life imprint na ito. Kahit isang masusing tingin lang, muntik na akong himatayin. Ang life imprint, bagamat napaka-komplikado, ang potensyal ng tao ay walang hanggan. Ang life imprint, syempre komplikado. Ito ay dahil masyadong mababa ang cultivation ng mga magulang ni Master. Kung papalitan ito ng life imprint ng isang makapangyarihang nilalang, iyon ay magiging isang antas ng pagiging komplikado na hindi maisip. Bagamat komplikado, ngunit marupok din. Hinding-hindi dapat magkaroon ng anumang aksidente. Susunod, saan gustong ipa-reincarnate ni Master ang kanyang mga magulang? Ang Shangyun City ay napakasagana. Sa tingin ni Beiming, ito ay isang magandang pagpipilian. Tungkol naman sa bagay na ito, matagal ko nang naisip. Merit Steal. Palitan mo ng 2 invisibility talismans. Kailangan ng mataas at mahaba. Lumipat ang eksena sa isang bahay sa loob ng Shangyun City. Isang babae ang nakahiga, nakatingin sa buwan. Aking lola. Ikaw ngayon ay buntis. Hindi ka nagpapahinga sa loob ng silid.
Anong ginagawa mo rito? Paano kung mahamugan ka? Tingnan mo nga ang sinasabi mo. Kahit paano, isa akong martial master. Paanong matatakot ako sa kaunting hamog? Hindi ka natatakot. Ang bata sa iyong tiyan. Natatakot. Bago pa lang magbuntis. Itong maliit na ninunong ito ay mas mahalaga na kaysa sa akin. Parehong mahalaga. Parehong mahalaga. Master, gusto mong piliin ang babaeng ito bilang iyong lola. Bagamat yun nga ang katotohanan, ngunit mula sa iyong bibig, bakit parang medyo kakaiba? Itong pamilyang ito, naimbestigahan ko na. Apelyido nila ay Hua. Ang yaman ng pamilya ay hindi masyadong malaki. Ngunit sa loob ng Shangyun City, maituturing na silang malaking sambahayan. Ang ganitong uri ng ordinaryong pamilya, maaaring magbigay sa bata ng magandang yaman. At hindi rin dahil sa sobrang yaman kaya tatargetin. At saka, ang pamilyang ito, 10 henerasyon na iisa lang ang anak. 3 henerasyon ang magkakasama sa isang bubong. Tiyak na pahahalagahan nila ang nag-iisang anak na ito. Tiyak na buong lakas nilang huhubugin. At saka, sa pamilyang ito, ang lolo at ama ay parehong martial ancestors. Ang anak na lalaki, ngayong taon ay 30, isa ng martial monarch. Sa ganitong realm, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa isyu ng kaligtasan. Ang ama, dito na siya magre-reincarnate. Dinala ni Yeming ang kaluluwa ng kanyang ama. Dahan-daang lumipad pababa, pumasok sa tiyan ng babae. Ha? Anong nangyari? Kanina, gumalaw ng kaunti ang munting nilalang. 3 buwan pa lang buntis. Paanong magkakaroon ng fetal movement? Sinabi ko na sa iyo na magpahinga ka sa loob ng silid. Tiyak na nalamigan ka na naman. Susunod, kailangan ng ayusin ang para kay ina. Sa loob ng Shangyun City, ang mga babaeng kara-rating palang buntis at mayaman, tanging ang pamilya lamang kung saan nag-reincarnate ang ama. Ang kondisyon ni ina sa panig na ito ay medyo mas mababa. Ngunit, aayusin ko ang lahat para sa kanya. Yeming, Kumat Envoy. Ako ang 4th rank Grand Kumat Envoy. Si Ye Tiannan, sa utos ng Hao Tian Supreme Emperor. Gusto kitang makita. Humanap ka ng isang inn sa malapit. Tumigil ka doon. Malapit na akong dumating. Masusunod. Nagbukas ng isang silid. Mag-isa lang ako. Kagalang-galang na customer. Pakiakyat po sa East 4th room. 2nd floor. Tinanggap ni Yeming ang room card. Hinanap ang kanyang silid. Dito na nga ba? Dahan-daang itinulak ni Yeming ang pinto. Pumasok. Ye Kumat Envoy. Pumasok tayo sa silid para mag-usap. Kara-rating ko lang sa silid. Nakumpirma ko pa lang ang silid. Siya, dumating pa ng mas mabilis kaysa sa akin. Ano ba talagang kakayahan ito? At saka, ang pressure na dala ng taong ito sa akin, mas malaki pa kaysa kay Dean Li Chunfeng ng akademya. Si Li Chunfeng ay isang martial god. Yeming, Envoy. Ako si Ye Tiannan. Kanina, nakausap na kita. Hindi ko inaasahan, ikaw na martial artist pa lang, ay naging Kumat Envoy na ng ating kulto. Tunay ngang isang batang bayani. Ang mga susunod na henerasyon ay kahanga-hanga. Ang inyong lingkod ay nagbibigay galang sa Grand Kumat Envoy. Hindi ko po alam kung ano ang dahilan ng pagpapadala ng Hao Tian Supreme Emperor sa Grand Kumat Envoy dito. Haha, ang Hao Tian Supreme Emperor, naobserbahan niya ang iyong bangko. Lubos niya itong hinahangaan. At inutusan niya akong makipagkita sa iyo. Makipag-ayos. Umaasang ililipat mo ang bangko sa Hao Tian cult. Siyempre. Ang Hao Tian cult ay magbibigay din ng karampatang kabayaran sa iyo. Ang bangko, pinaghirapan kong itayo. Tapos, bubuksan lang ang bibig at hihingin. Mukhang, hindi ka masyadong masaya. Sasabihin ko sa iyo ang bagay na ito. Kung gayon, matagal ka na sa Shangyun City. Tiyak na alam mo rin, ang renta sa mga pwesto ay napakataas. Ang renta pa lamang sa pwesto, ay nagpatigil na sa maraming tao. Huwag nang sabihing bumili pa ng isang pirasong lupa para magbukas ng tindahan. Alam ko. Kung gayon, alam mo ba? Sa likod ng bawat tindahan sa Shangzuan Street, ay mayroong isang bilyonaryong may-ari. At sa likod ng bawat bilyonaryong may-ari, ay may mga puwersang nagpoprotekta sa kanila. Nitong kalahating taon, ang iyong tindahan ng talisman array at bangko, ay naging napaka-smooth. Alam mo ba kung bakit? Hindi kaya, ang Hao Tian cult ang lihim na nagpoprotekta sa akin. Siyempre, ikaw ay isang Kumat Envoy. Napakataas ng iyong posisyon sa kulto.
Sa unang araw pa lang nang pumasok ka sa Shangzuan Street, ang Yellow Robe Cult Patriarch sa Shangyun City, ay lihim ng gumamit ng maraming koneksyon. Kaya ka nakapagnegosyo ng mapayapa hanggang ngayon. Marahil hindi mo alam, noong ang iyong tindahan ng Talisman Array ay kumikita araw-araw, hindi bababa sa 35 na puwersa ang nagtangka sa iyo. Sa huli, lahat sila ay pinigilan ng Cult Patriarch. Kahit ang buwis na kailangang bayaran ng iyong tindahan ay mas mababa kaysa sa iba. Sila, lahat ay 3 bahagi ng tubo. Ikaw, 1 bahagi lamang ang binayaran mo. Kung walang proteksyon ng Haotian cult, sa tingin mo ba talaga, gamit lamang ang isang 8th grade demonic beast, ay makakatulong sa iyong kumita ng pera ng mapayapa? Karaniwan, bagamat ang buwis na kinukolekta ng imperyo sa panlabas ay 1 bahagi ng tubo, ngunit sa bawat pagbaba ng antas, laging umaabot sa 3 bahagi. Ako, noon ay nagtataka rin. Bakit ang mga tindahan sa harap ng kalye sa Shangyun City ay napakadesente? Yun pala, lahat ay dahil sa lihim na operasyon ng Haotian cult. Kailangan mong maintindihan, ang bangko mismo ay hindi mahalaga. Gamit ang yaman ng Haotian cult, ang pagbubukas ng bangko kahit saan ay magagawa. Ang paraan ng operasyon ng iyong bangko, iyon ang mahalaga. Hindi kalabisan na sabihin, sa buong Tianyuan continent, walang anumang bangko ang may potensyal na katulad ng sa iyo. Kung gayon, ang kabayaran na sinabi ng Grand Kumat Envoy, ano ba talaga iyon? Hay, kapag tinanggihan ng Haotian cult, ang bangko ay agad na mawawalan ng proteksyon. Natatakot akong hindi na rin ito mabubuksan pa. Pagkatapos mong ibigay ang bangko sa Haotian cult, tutulungan ka ng Haotian cult na asikasuhin ito. Ang perang kinikita bawat taon, maaaring hatiin sa iyo ang kalahati. At saka, ang pagbibigay mo ng bangko ay ituturing na isang napakalaking kontribusyon. Makakakuha ka ng napakalaking merit points. Tiyak na magagawa kang maging pinakabatang Grand Kumat. Baka sakaling mas mataas pa ang posisyon mo kaysa sa akin. At saka, ang iyong naunang ipinuhunan sa bangko na 3 bilyong martial ancestor coins, ay ibabalik din sa iyo. Ang Haotian cult ay hindi kukuha ng kahit 1 sentimo. Kung iisipin, mula simula hanggang huli, nagpagod lamang ako ng kalahating taon. Nag-ambag ng isang magandang ideya. Ngayon, makakatanggap ng ganito kalaking kabayaran, dapat ay kontento na. Ako, hindi nga ako kontento. Ngunit, ano naman ngayon? Ang braso ay hindi kayang talunin ng hita. Ako, mula pa sa simula, wala na akong pagpipilian. Maaari kong ilipat ang bangko. Ngunit may isang punto. Ang bangko ay kailangang ipagpatuloy na gamitin ng grupo ni Chen Xing at Elder Baobiao. At hindi dapat bawasan ang kanilang sweldo. Ayon sa iyo. Pagkatapos, nagpatuloy si Yeming sa paglalakad. Tinapos ang kanyang mga gawain. Master, gamit ang yaman ng Haotian cult, tiyak na mapapalawak nito ng mabilis ang bangko. Bagamat kalahating bahagi lamang ng tubo, ngunit hindi rin iyon maliit na halaga. Bagamat ganoon nga ang sinasabi, ngunit sa puso ko, hindi pa rin ako komportable. Sino ba namang nagsabing hindi sapat ang aking lakas? Kahit tindahan ko, hindi ko mapanatili. Hay, sige na nga, wala nang silbi ang pag-iisip ng marami. Sa kasalukuyan, mas mabuting ipagpatuloy ang paghahanap ng lugar para sa reincarnation ni Ina. Makalipas ang ilang sandali, sa hangganan ng Shangyun City. Sa Bai family, itong sambahayan, apelyido nila ay Bai. Sa bahay, 3 lamang sila, mag-asawa at isang peking ina. Kung pag-uusapan ng yaman, sa loob ng Shangyun City, maituturing lamang silang nasa ibaba ng mid-level. Ang babaeng buntis ay nagngangalang Mokuyi. Mabait ang ugali, isang magandang pagpipilian. At saka, ang sanggol sa kanyang tiyan ay babae rin. Master, gusto mong ipa-reincarnate si Ina sa pamilyang ito. Tama, bagamat hindi isang mayamang pamilya tulad ng pinag-reincarnatean ng ama, ngunit ang buhay ay mapayapa. Dinala ni Yeming ang kaluluwa ng kanyang ina. Hinayaang dahan-daang lumipad ang imprint papasok. Pagkapasok ng kaluluwa, bigla siyang nagulat at napamulat. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ha, kanina, hindi kaya, fetal movement iyon. Makalipas ang ilang sandali, sa isang silid. Itong si Binata, sigurado po ba kayong gusto ninyong bilhin ang tindahan ng aming pamilya? Ang halaga ng tindahan mismo. Hindi na natin pag-uusapan. Ang presyo sa Shangyun City ay hindi mura. At saka,
Ang lugar na pinili ninyo ay nasa napakataas na halaga pa sa Shangzuan Street. Ang presyo. Sa totoo lang, kung hindi ko kailangan ng pera ng Mad Alien, hinding-hindi ko ibebenta ang tindahang ito. Tungkol naman sa presyo, hindi kita lolokohin. 3.9 bilyon. Walang bawas kahit isang sentimo. Kailangang bayaran ng buo sa isang beses. Sa isip ni Yeming, ang taong ito, hindi masama. Ang presyong ibinigay ay maituturing na makatarungan. 3.9 bilyon. Talagang walang kulang ni isang sentimo. Napakagalante ng binata. Napakabilis magdesisyon. Kung gayon, hindi na rin ako mag-aalinlangan pa. Itong titulo ng lupa, pakiusap, tanggapin ninyo. Binata, mula ngayon, ang tindahang ito ay pag-aari na ninyo. Hawak niya ang singsing sa kanyang kamay. Tumatawa ng malakas. Ha, Brother Zuanbing. Ang tindahan, nabili ko na. Ang pagpapaupa at pamamahala sa susunod, ipapaubaya ko na sa iyo. Sige, alam ko na. Malinaw na si Master ay walang oras para mamahala. Bakit pa bumili ng tindahang ito? Ang tindahang ito, hindi binili para sa akin, kundi iniwan para sa aking mga magulang. Ang mga lalaki at babae na nagpapakasal, pinapahalagahan ang pagiging magkapantay sa katayuan. Ang pamilya kung saan isinilang ang ama ay mayaman. Si Ina, talagang mas mababa ng husto. Hintayin kong makabawi sila ng kanilang mga alaala, tiyak na magiging maayos ang kanilang pagpapakasal. Pagdating ng panahon, hahanapin ni Brother Zuanbing si Ina. Ibibigay ang tindahang ito sa kanya. Sa ganoong paraan, ang yaman ni Ina ay hindi na magiging mas mababa kay ama. Walang hadlang na iiral sa pagitan nilang dalawa. Lahat ay naayos na. Wala na akong dapat alalahanin pa. Susunod, dapat ko nang pag-isipan ng ibang mga bagay. Pagkatapos, pumasok si Yeming sa loob ng Divine Sea, mula Kumat Envoy hanggang Grand Kumat. 9.9 bilyong merit points ang maaaring ipagpalit. Ngayon, binigyan ako ng Haotian Supreme Emperor ng 10 bilyong merit points. Gustong umangat sa posisyon, anumang oras ay pwede. Sa tingin ni Beiming, hindi kailangang magmadali. Master, hanggang ngayon, masyadong mababa ang iyong realm. Natatakot akong hindi ito angkop. Tama ka, ang lakas ni Ye Tianan ay mas malakas pa kaysa kay Li Chunfeng na isang martial god. Bilang isang Grand Kumat, ang Kumat Envoy na mas mababa sa kanya ng isang antas, natatakot akong ang pinakamababang realm ay Martial Saint. Isang hamak na martial artist na tulad ko, magiging nakatataas sa isang Martial Saint, kapantay ng isang martial god. Pag-isipan pa lang, napakakakaiba. Pansamantala, hindi pa kailangang isipin. Biglang yumanig ang kristal na bloke. Level 1 mission. Ito pala ay isang level 1 mission. Ang level 1 mission ng Haotian Cult, hindi lamang napakadelikado, kundi isa ring misyon na sapilitang kailangang tanggapin. Kung mangangahas na tumanggi, buburahin ng Haotian Supreme Emperor ang mga alaala. Papalitan ng ibang tao para isagawa. Ang kahihinatnan niyan ay hindi naiiba sa kamatayan. Sa kasaysayan ng Haotian Cult, mula 5 Elements Divine Dynasty hanggang ngayon, lahat ng level 1 missions na naipamahagi, pinagsama-sama. 29 lamang. At ang ika-30 na misyon na ito, ay napunta pa sa akin. Lintik, Haotian Supreme Emperor. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Tina-target mo ako. Tama ba? Kinuha mo na ang bangko. Tapos pinapagawa mo pa ako ng ganito kapanganib na misyon. Sa sandaling ito, nagliwanag ang kristal na bloke. Ako si Wu Jiang, isa sa 800 Divine Disciples sa ilalim ng Haotian Supreme Emperor. Sa utos ng Haotian Supreme Emperor, iniutos sa iyong kumpletuhin ang level 1 mission. Kung mayroon kang anumang katanungan, maaari mo akong tanungin. Napanganga si Yeming sa gulat. 800 Divine Disciples. Ang Divine Disciples, mga tao rin ba ng Haotian Cult? Bakit sa Merit Steel ay walang tala ng posisyong ito? Hindi ganoon. Ang Haotian Supreme Emperor ay sukdulang mataas. Ang impluensya niya ay umaabot sa maraming mundo. Itong Tianyuan Continent, isa lamang sa 800 na lugar ng pagpapalaganap. Bawat lugar ng pagpapalaganap ay may isang Divine Disciple na nagbabantay. Ang taong ito, siya ang tagabantay sa Tianyuan Continent. Kung gayon, ang Haotian Cult ay sabay-sabay na nagpapalaganap sa 800 na malalaking mundo. Siyempre, kaming mga Divine Disciples, bilang mga Divine Ming,
tumatanggap ng pananampalataya mula sa daan-daang milyong mga miyembro ng kulto sa Tianyuan Continent. At kaming 800 na Divine Disciples, lahat ay sumasamba kay Hao Tian Supreme Emperor. Si Hao Tian Supreme Emperor ay Diyos sa ibabaw ng mga Diyos. Ang pinakamataas na Diyos. Balang araw, pag-iisahin niya ang lahat ng mga mundo. Ikaw, bilang isang cult disciple, na nakatanggap ng level 1 mission, ay isang napakalaking karangalan. Sa loob ng Shang Country, may isang pamilya na nagngangalang Long Family. Isa itong Golden Aristocratic Family. May malalim na ugnayan sa True Dragon Holy Land. Ang mga nakaraang Holy Lords ng True Dragon Holy Land ay lahat nagmula sa Long Family. Ang family head ng Long Family ay nagngangalang Long Xiaoyun. Mayroon siyang isang anak na babae na nagngangalang Long Waner. Si Long Waner, hindi pa kasal ay nagkaanak na. Ang anak na ito ay nagngangalang Long Xiaobai. Kasing edad mo, hindi pa natatagalan. Si Long Xiaobai ay tinambangan at malubhang nasugatan. Namatay. Sa kasalukuyan, itinago na ng Hao Tian cult ang kanyang bangkay. Susunod, kailangan mong magpanggap bilang si Long Xiaobai. Magpatuloy na mamuhay sa Long Family. Isagawa ang susunod na misyon. Ang Hao Tian cult, isang puwersang sumasakop sa 800 na mundo. Bakit mag-aaksaya ng pansin sa isang Golden Aristocratic Family lamang ng Tianyuan Continent? At dahil pa dito, naglabas ng level 1 mission para magpanggap ako bilang si Long Xiaobai. Ang Long Family, talagang hindi karapat-dapat sa ganitong pagsisikap. Ngunit ang tunay na ama ni Long Xiaobai ay karapat-dapat. Ang taong iyon, misteryoso ang kanyang pagkatao. Hinuhulaan naming pinakamatagal sa loob ng 2 taon. Kikilalanin siya ni Long Xiaobai. Pagkatapos noon, saka pa lamang tunay na magsisimula ang iyong misyon. Sa kasalukuyan, ang kailangan mong gawin ay mabuhay sa Long Family. Dahil ang posisyon ni Long Xiaobai sa Long Family ay napakababa. 1. Walang kwalipikasyon na mag-cultivate. 2. Walang nakatatandang sumusuporta. At saka, ang puwersa sa panig ng kanyang tunay na ama ay lihim na tumatambang sa kanya. Sa sandaling magpanggap ka bilang si Long Xiaobai, tatambangan ka rin ng mga tao. Ang pinakamalaking kahirapan ng misyong ito ay kailangan mong mabuhay sa ganitong masamang kapaligiran. Sa panahong ito, hindi mo maaaring gamitin ang sarili mong mga yaman. Lalo nang hindi ka maaaring protektahan ng Hao Tian cult. Kahit ang Merit Steel ay maglalaho sa iyong Divine Sea. Lahat ay depende sa iyong sarili. Hindi ako sigurado sa pagpapanggap bilang si Long Xiaobai at masigurong hindi ako matutuklasan ng kanyang mga kamag-anak. Ang misyong ito ay lumalampas sa sakop ng aking kakayahan. Tungkol dito, hindi mo kailangang mag-alala. Si Hao Tian Supreme Emperor mismo ang gagamit ng kanyang walang kapantay na kakayahan. Babaguhin ang iyong itsura, boses, buto, dugo, at bibigyan ka ng mga alaala na may kinalaman kay Long Xiaobai. Para ikaw at si Long Xiaobai ay maging ganap na magkatulad. Kahit pa ang kanyang tunay na ama, gumamit ng dugo para kilalanin ng kamag-anak, ay hindi makikita na ikaw ay nagpapanggap. Sige, bagamat ang misyong ito ay hindi ko maaaring tanggihan, ngunit kailangan nyo ring sabihin ng kaunti ang tungkol sa gantimpala para sa akin. Hindi ba? Ang level 1 mission na ito ay may kabuoang 5 yugto. Habang mas marami kang natatapos, mas marami rin ang gantimpalang merit points. Kung magagawa mong kumpletuhin ang ika-5 yugto, makakakuha ka ng 100 bilyong merit points. Sapat na para maging cult master ka. Sa katotohanan, sa kasaysayan, lahat ng miyembro ng kulto na nakakumpleto ng level 1 mission, ay lahat naging cult master ng Hao Tian cult. Cult master. Kung talagang magiging Hao Tian cult master ako sa Tianyuan Continent, magkakaroon ako ng kapangyarihang sumasakop sa langit. Kahit pa ang mga nakakatakot na martial gods tulad ni Ye Tiannan, ay malaya kong magagamit. Pagdating ng panahon, maaari akong direktang magpadala ng martial god para atakihin ang Zuan Tian Great World. Sirain ang mga hangganan ng mundo. Sunduin sila NHI pabalik. Kahit pa, maaari kong gamitin ang Hao Tian cult para labanan ang Vermilion Bird Empire. Labanan si Kuang Thai Thung. Sige, ang misyong ito, tinatanggap ko. At saka, wala rin akong pagpipilian. Kailan magsisimula? Ngayon din. Agad na nagbago ang anyo ni Yeming. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa isang lugar.
Si Yeming ay nagkaroon na ng bagong pagkatao, Long family. Long Xiaobei. Sa sandaling ito, biglang nagmulat ng mata si Yeming. Agad na samuka ng dugo. Ang sakit. Si Hao Tian Supreme Emperor, masyado namang istrikto. Ang mga sugat, kailangan pang gawing kasing totoo. Ang kondisyon ng katawang ito, napakahina. Bukod sa malubhang sugat, tinamaan pa ng matinding lason. Ang lason ay kumakalat na sa buong katawan. Hanggang ngayon, nawala na ang merit steal. Kahit gamot na panlunas, hindi ko magawang ipagpalit gamit ang merit points. Master, kumalma ka lang. Ang merit steal ay imposibleng magbigay ng misyon na hindi makukumpleto. Tiyak na may paraan para malunasan ito. Ang pagsisimula ng ganito, maituturing na ring isang uri ng pagtatago ng pagkatao. Master, maaaring gamitin ang pagkatao ni Long Xiaobei para mamuhay ng ilang panahon. Hindi rin masama. Nahanap na si Xiaobei. Bilisan nyo. Nasa banda roon si Xiaobei. May isang taong tumakbo papalapit. Niyakap ng mahigpit si Yeming. Umiiyak ng malakas. Huhuho. Xiaobei, ayos ka lang. Napakabuti. Hindi pa rin namatay. Talagang matibay ang buhay. May mga alaala na lumitaw. Ang babaeng ito, nagngangalang Long Xiaoyun. Pinsan ni Long Xiaobei. Mula pagkabata, gusto na niya si Long Xiaobei. Ang kanyang potensyal ay napakaganda rin. Nasa 4th level martial master na siya. Ang dalawang ito naman, sina Long Xiaoyan at Long Xiaoxian. Kailanman ay hindi nila itinuring na tao si Long Xiaobei. Madalas siyang inaapi. Mas mababa ang kanilang realm kaysa kay Long Xiaoyun. Ngunit pareho na rin silang martial masters. Ngunit, ako ngayon, hindi na ako madaling apihin tulad ng Long Xiaobei na iyon. Ako na si Yeming.